At ito na, nag-iba ng statement ni Cheesy Escudero sa live ni Heart Evangelista. Ini-explain nila na hindi naman daw babawasan, pero hindi na rin dadagdagan yung holidays. Pero nung yung mga headlines ng balita at sinasabi na babawasan yung holidays, tsaka ayon sa statement niya mismo kasi, sabi niya yung katulad ng sa US, na yung mga holidays ng mga presidente nila is pinag-iisa na lang sa isang holiday na pwede rin daw gawin sa Pilipinas. Pag pinag-isa ba yung mga holidays ng presidente natin sa Pilipinas, sa tingin niya hindi mababawasan para namang ginagawa tayong tanga. Sige, sabihin na nga natin na hindi na babawasan pero hindi rin dadagdagan. Ang question ko lang kasi dito is, yung point ko is, bakit ba kasi kung yung problema lang natin is gusto natin i-improve yung competency natin sa performance level ng mga empleyado sa Pilipinas, bakit kasi holidays yung naisip? Bakit kasi holidays yung pagdidiskatahan? Sa holidays na nga lang na nakakapagpahinga ng maayos yung mga empleyado sa Pilipinas, sa holidays na nga lang nakakabawi, nagkakaroon ng extra yung mga empleyado. Tsaka remember, Cheesy Escudero, binibilang mo yung mga holidays. Hindi naman lahat dyan regular holidays. As far as I know, 18 days lang dyan yung regular holidays. It means, 18 days lang dyan yung bayad ng double pay. Yung iba dyan, hindi naman talaga yan regular holidays. Yung iba, special and working holidays, ang pagkakaalam ko, 30% lang yung bayad kung papasok sa trabaho. Depende na yon sa employer nila kung dadagdagan yung 30%. But then again, yung point is, hindi lahat ng holidays na sinasabi mo ay bayad ng double pay. Yung iba naman, yung iba pang holidays, at hindi naman talaga bayad. No work, no pay. Kung gusto mo kasi talagang i-increase yung performance level ng mga Pilipino sa larangan ng negosyo o sa larangan sa trabaho, bigyan din yun ng maayos na sahod. Kasi kahit na pagod ka, kahit na sabihin na natin may instances na ng overworked, pero kung well rewarded ka naman, tataas pa rin yung performance. Kasi hindi mo na iisipin yung pagod mo Kasi well rewarded. Example, yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa Canada at sa ibang bansa. 'Di ba may yung iba sa kanila o karamihan sa kanila, may regular work sila. Tapos dahil allowed nga doon, kumukuha pa sila ng mga part-time job as extra job. So meron silang isa or dalawa or more na trabaho. May permanent job sila at meron din silang extra part-time job. Kasi yun yung allowed sa ibang bansa. Now, sabihin na natin na overworked, tsaka pagod na pagod sila kasi hindi lang naman isang trabaho marami silang trabaho. But then again, dahil nga kasi well rewarded, dahil nga kasi well paid, hindi na nila iniisip hindi na nila iniisip yung pagod. At the same time, napabalita ba or sinasabi ba na mababa yung kanilang performance level? Ang pagkakalam ko, isa nga mga Pilipino sa mga pinakamagaling na mga empleyado sa ibang bansa Kasi nga, nag-excel sila doon. Kasi nga, motivated sila kasi yung mga ginagawa nila, yung pagod nila, well rewarded. Binabayaran ng maayos. Kahit minsan mahal yung cost of living doon, pero dahil nga nakukuha nila yung tamang bayad na pinapangarap nila, nagtatrabaho ng maayos. Pero dito sa Pilipinas, overworked ka na nga, underpaid pa kasi nga sa sahod pa lang mismo, ang liit-liit na nga ng sahod. Pangalawa, may mga trabaho pa, may mga pasok pa or mga overtime pa na hindi binabayaran ng maayos. Okay? Kung siguro yung pag-uusapan natin ay holidays, hindi siguro yung holidays ng mga empleyado yung babawasan. Hindi siguro yung holidays ng mga empleyado yung kukontrolin. Kundi, yung mga holidays ninyo dyan sa Senado. At saka kayo dapat yung magbabawas. Kaya kayo dapat yung i-monitor sa attendance. Na dapat perfect attendance kayo dyan lagi. Kasi kami nagbabayad sa inyo Bayad kayo ng taong bayan. Bayad kayo ng taong bayan para tulungan yung taong bayan. Hindi yung binabayaran namin kayo pero nagiging pabigat yung mga batas na gusto nyong gawin. May mga empleyado isa sa mga nagbabayad ng taxes. Kasi regular pa yun matik na kinakaltas sa sahod namin. Pero kayo, iba nga sa inyo dyan, hindi naman nang-declare ng taxes Sinusupport pa ni Senador Cynthia Villar na wala naman daw problema kung babawasan yung holiday sa Pilipinas. Walang problema sa'yo. Kasi employer ka naman. Walang problema sa'yo kasi amo ka naman. Pero kami, bilang empleyado, may problema sa amin yun. May problema sa amin kasi yun na nga lang yung araw na mapag-relax kami ng kaunti. At yun na lang yung araw na kikita kami ng extra. It's either papasok kami for double pay or gagamitin namin yung araw na yun for other extra income. Pero sa inyo, ikaw, Senador Cynthia,
Kung yung subdivision mo kaya yung babawasan, yung mga empleyado mo ba dyan, na-monitor mo? Yung mga empleyado mo ba dyan, bayad ba talaga ng maayos yan? Lahat ba na nagtatrabaho sa construction mo, bayad ba yung overtime ng mga yan? Bakit kasi holidays yung pagdidiskitahan? Ang gusto niyong ipasa ng mga na batas, mga pro-negosyante kayo, hindi kayo pro-empleyado. Karamihan pa naman ng mga negosyante, hindi naman mga Pilipino. So, sino yung kinakampihan ninyo? Hindi, kinakampihan niyo yung mga foreigner kumpara sa mga kababayan ninyo. Tapos sabihin niyo, piliin niyo ang Pilipinas. Paano mo piliin yung Pilipinas kung ultimo nga sa pagtatrabaho, ultimo sa sahod, hindi nga maibigay-bigay yung pangangailangan lang mismo ng mga empleyado. Pag-isipan niyo yung paggawa ng batas kasi bayad kayo ng taong bayan. Bayad namin kayo, taxes namin nagbayad sa inyo para gumawa ng maayos na batas, hindi yung pagdidiskitahan ninyo kami na kami yung nagbabayad sa inyo.